Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao. Labi na sa atong mga suking tigpaminaw. Dinhi sa naginusarang sibyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kainan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad. Si Pagtuki Tat Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Oktubre 26 karon 2013 ug ang atong pag-isgutan, linog, tabang. Again, ang atong pag-isgutan, ang kabahin sa linog ug tabang nga atong gihimo, no? Ug gihimo nato dito sa isla sa Bohol, mga igsoon. Apan sa dili pa ta mo padayon, tuguti isa ko sa pagpangayo kaninyong katahuran, no? Labi na gyud sa atong mga suki kayong tigpaminaw diha sa ilang tagsa-tagsa ka Panimalay ug sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar, no? Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan sa Bohol, sa Leyte, sa Negros, sa Siquijor, sa pipila ka bahin sa Mindanao area ug ingon man sab dinhi sa ato ang probinsya sa Sugbo kaninyong tanan. Once again, maayong buntag, no? Nindot kay ang panahon, mga igsuon. So ato kining tagamtamon pinagi sa ato ang pagpakabuhi, no? Og ingon man sab sa atong pagpaminaw usab sa ato ang programa matag Sabado nga kanunay kamo nagsunod, no? Og walay sipyat gayud sa pagpaminaw, mga igsuon. So nindot kayo ang atong topic karon, kay atong hisgutan ang unsa may mga panghitabo, unsa may update karon sa linog nga nahitabo, no? Og ang mga tabang nga gihimo dito sa atong mga kaigsuonan sa Bohol ug kun man sab dinhi sa ato ang pipila ka bahin dinhi sa probinsya sa Sugbo, mga igsuon. So mo ni ang ato ang hisgutan karon, unya amo mong giawhag nga sa pagpadangat pod sa inyong mga mensahe o baka ganahan mo makig sayod sa ato ang mga bisita, palihog i-dial lang, no, ang ato ang Pagtuki hotline, ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, 256-1679 o baka sa 255-5754. Og ang ato ang Pagtuki mobile, ang numero 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. So, amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyong mga mensahe haron atong masayran sad, no, unsa po inyong mga hunahuna o mga impormasyon baka nga gusto nyong ipaambit, no, alang sa atong mga tigpaminaw. So mo na nga amo mong giawhag. Okay, mga igsoon, no, na atong niyaging Oktubre 15 last week, atong Martes, no, holiday kato siya, adunay 7.2 magnitude earthquake nga nitay-og sa probinsya sa Bohol ug dinhi man ingon dinhi sa ato sa Sugbo, no? Diin nagpabilin kini og nagbilin kini og kapin 200 ka mga katawhan, no, nga nakalas ug ingon man sab nagdisplay sa pipila ka mga pamilya ug nagbilin og kadaot sa 35 milyones kapin nga mga structures, mga daghang mga taytayan, mga dan nga naguba, no, mga kabalayan og mga century old nga mga churches. So mo kini ang resulta, no, sa maong linog. Unya libuan sad ka mga kaigsuonan nato nga nawadan in town og Panimalay og ingon man sab sila nagpabilin diha, no, sa gawas sa safe nga lugar, naghimo lag tent, naghimo lag temporary shelter tungod kay nahadlok man in town, no, sa makusog nga mga aftershocks. So mga igsoon, nunot niini adunay mga relief operations nga gihimo nga gipasiugdahan sa mga publiko ug mga pribadong institusyon nga ilang gitabang ug ilang gibubo ngadto sa mga naapektuhan nga mga lugar. Unya nasay mga survivors, mga igsuon, nga naghuwat in town sa atong hinabang, no? So kung makaadto mo Bohol, makakita in town mo nga mga kaigsuonan nato, no? Pero may nasad mo in English ang ato ang mga kaigsuonan dito kay naa dito barkahan nila dito. Mean nga please help, we need water and food. In English man tanan, moagi kas da please dan for in English, no, nindot sa nida nakat-on og kuan sad. So mo na mga igso, no, ang Rafi sa ilahang bahin nagpadala og mga relief
relief packs ngadto sa Bohol. Unya gi-distribute kini no, mga pagkaon, tubig ngadto sa mga dapit sa Clarin, Sagbayan, Katigbian, Maribohok, Antequera, Buenavista, sa Kalapi, Luon og sa lungsod sa Tubigon. Unya niadtong Martes no, adlawng pizza 22 nagpadala kinig team dito haron muhimog assessment unya pag-coordinate po sa opisina sa gobernador haron pagkuha og mga datos haron atong basihanan pod no, unsaon na to pagpadangat sa ato ang mga relief operations labi na gyud sa mga lugar nga wala pa gyud mapadangati og hinabang. Unya gi-assess pod mga igsoon unsa may mga kadaot sa atong mga eskwelahan ug unsa may mga panginahanglan labi na gyud sa psycho-social alang sa atong mga biktima sa linog no. So human sa usa ka semana nga maong linog, karon ang pangutana, kumusta naman ang Bohol? Unsa naman ang ilahang kahimtang karon? Unya ato sang sayran unsaon man sad nato pagtabang mga igsoon mo na importante. So taud-taud kuyog sa atong mga kauban, ilatang sayran og ilatang hatagan og ideya no unsaon man nato pagtabang unya unsa na pod ang Bohol. So di na ko lang anon mga igsoon akong ipaila no kaninyo ang ato ang mga bisita karon. Unahon nato dinhi sa studio ang kasamtangang program officer sa Eduardo Abuitis Development Studies Center no, waylain kundi si Sir Mel Yan. Sir Mel, maayong buntag. Maayong buntag, Sir Tats. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Nako karon in behalf of the Resource Mobilization Team, sir, sa atong Bohol Relief Operation. Okay. So, mo mga igala si Sir Mel. Unya, kuyog usab nato. Taod-taod sila si Ma'am Tess Katipay, no, ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Microfinance. Sila si Anton Dignadice. Unya, si Sir Ronald de los Reyes. Unya nasa telepono karon si Ma'am Jennifer Abastillas no sa ang focal person sa DSWD 7 unya siya po in charge sa Disaster and Risk Reduction Management Unit. Ma'am Jen, mayong buntag. Mayong buntag, sir. Yes, ma'am. Nanasad ka ikaw magisuki kanunay namo no dinhi sa programa, ma'am. Ma'am, atong pagaisgutan karon kining kabahin sa linog nga nitayog ni atong simana no nga nagdakinis kinakusgan nga 7.2 magnitude. Yes, ma'am. Ma'am, una sa tanan unsa man gyoy taga economic idea unsa man gyoy nakakos, ma'am, sa maong linog? Based sa kanang gi-explain sa Facebook dire, ang katong fault line nga ri sa Bohol wala to siya, hidden to siya, so wala to siya nahibaw kay actually naa naman na sila mga areas nga nakahibaw sila asa ang mga fault lines. Katong diri sa Bohol wala sila kahibaw nga naa ito siya. So ang fault line is actually permiro di ba ang kuan is Carmen Bohol man to. Pero natanaw sa mga geologists nga dili day ari day siya nagaagi sa Sagbayan. Unya dayon to Maribohok, and then ang kana ding fault line is connect na siya dinha sa atong southern part sa Cebu, which is Buloon. So mo nang daghan na siya mga damages kana dinhang mga area o ang mga neighboring. So mo ni ma'am ang naagian gid no nga sa fault lines. Kay unta fault lines kay murag nag-connect naman sad ni siya, ma'am, no? Nya matod pa nimo bag-o gid ni siya kaayo. Hidden siya. Ma'am, unsa may angay mahibaw-an sa atong mga katawhan, ma'am, kabahin og earthquakes? Ang ato lang nga kung sa panahon sa earthquake, ang ato ikakuan sa mga tao nga kinahanglan kay kining inunani kalit man gyud kayo ni no nga pangitabo unsa man dayon ka ang kuan ana is kung once gani nga mag-uyog pa dili sila patakagdagan, so di gyud ka mubarog mudagan, dili kinahanglan kay naam guna sa drill, sa earthquake drill, ang kuan jud ana pinaka proper nga buhaton is kanang gingon nila duck cover hold. So kanang kung may pagdak kanang kabantay ka ng duck ug unsang paglakaw, so murag mo kuan jud ka mo squat ay kanay nga na dili pud ingon mo lingkod murag pato ang imong style pato nya imong kubiran imong ulo
Kay ang kana magud siya kanang imong dapit sa tiil mo man ay magdaog pwersa. Kay likayan gyud na nimo nga kanang mahayang ka ba? Nga di ka mahayang jud. So magpabilin gyud imong balanse. Ka o nya bisikag dagandagan, ang tendency is mahayang hinuong ka. Ya makuan pa nun imong ulo. So mo na siya nga kanang magbantay lang sa mga tao kay kanang naa man say mga portion sa kung asa sila mangita sila portion diha nga kanang lig-on like for example like table pero kanang mangita nga ang table nga ilang makuanan mataguan is lig-on or asa baron nga part niya palayo gyud sa mga kananay mga glass magpalayo gyud sa mga aparador so kana siya kay posible nga maipit noong ka kung mga tumba na so kinahanglan nga bantay gyud pirmi sa lihok ba kung nay earthquake. So, mo ginay dapat buhaton sa mga tao. And kay usually manggudno ka nang mo panic ta nya mo dagan-dagan na hinunta. Importante, correct ma'am. Importante nga di gyud magpanic. Oh, dili mo panic. Mo na siya naagi po presence of mind ba. Bisag ingon ana so observant unya na presence of mind nya dili gyud ka mo panic. Kay tingali unya og ang imo sang maadtuan nga lugar like naay mga tanaw nimo ato kas karsada pero ang karsada duna dai say mga kanang puste nga basin unyag mao poy matumba. So tanawon jud nimo ang mga lugar nga imong atuan ba. So kay ang kuan magani unta na basta naa lang gyud kay lig-on nga kataguan nya ang building murag kuan ra pud nimo nga ang kanang building nga imong gipuy-an kanang ligon-ligon ra pud na siya so inig maabot ang linog di isa gyud ka ingon nga mulak ka mo gawas ka kanang mangita sa pag-asa ka mo suksok unya dayon adi po mo suksok nga kanang kuan kanang kay matrap ko niya ka basta kanang kay tibog nga tibog sa to dili po ka mag-anag nga kanang cycle of life kanang murag naara ka sa kuan ba nga kanang makadaghan na puday ka just in case kung naay mga matap kanang naara gyud kay way po ba pagawas so di ka mo musuksok mga ka sa lamisa di po ka magpasud og maayo so kanang igo lang gyud nga magkubiran lang gyud na dapit sa ulo kay ang ulo mo importante sir kung makuanan ba niya kung mao'y mahagbungan unya kana na ang tanaw gani nimo nga dili jud siya safe so mo nang kinahanglan mo gawas jud ka diha napita pero ang kuan gyud ana is hinay-hinay ra gyud ka hinay-hinay sa paggawas ngadto ba magbantay unya kubiran gyud ang ulo na kay ika kuan na i-cover or gani mo kubiran gyud na sa ulo so ma'am base sa imong nasayran mga pila man ka segundos mulungtad ang kanang kuan kanang linog ang linog sa kay di maguna sa parehas di na sa parehas nga kanang kuan ba depende man na siya sa kanang movement bitaw nila sa fault line niya ang aftershock gani di po ta kahibaw kung when gani sa mo stop kay once kay ang earth crust man good kanang ang mo diri sa Bohol di ba nakakuan ta no sa atong science no nga ang mga layers sa atong earth so ang earth crust na murag patong siya sa usa so murag na gani silang duha nya kanang siya kanang sige man na move ang tong kalibutan so sige move ana niya mo na sang lay mga aftershock no kay kanang padung sa itas mo stable diya gid na pwede nga kana na ang magsigilan na sila ana magsigilan sa patong pero ang kung kanus-ana siya mabalik pagka stable di po ta kay baw ni ana kay depende man na kay ang earth mag-move man gyud na every now and then no so mag-move so mo sa nga aftershocks ang giingon sa Freebox nga makabat pa ganin na sa mga tingali sa ila man kay base mo na nambo na sila mga study niya nasa sila instruments nga gamiton so sa diri sa Bohol nga nahitabo kuan daw kabat pa na sa ang aftershocks o mga tingali mga 1 month ingana. Okay. So, kita gani ma'am dinhi sa Cebu baka sinati pa magaita hantod siguro. Oo, karon hantod karon. No? So mga aftershocks na iuban na usahay kita kalibaw nga na aftershock kay hinay ra siya. Pero napoy usahay nga murag medyo kusog. So ingon ana ang kuan ang
pero nakaibaw sila kung pila na ka aftershocks basta so far pila na to ka thousands of aftershocks sukad pag sugod. So ang ilang instrument may makahibaw ana man kay ma-measure man na nila. Ma'am, kita sa DSWD, kumusta man sa may mga atong mga abag pod nga napadangat pod nga to sa mga assistance ato, sir? kaigsuonan? Yes, ma'am. Ang una sa tanan kami right after sa katong earthquake kanang naa dayon mi diri i-deploy man diri ang mga staff although gibay batch me. So diri gid amo mga katong mga higher ranks dinhi na naaga ni amo regional director diri. And then, nag-start yun mi dayon og kanang hatag, provide og kanang food assistance like sa atong family packs nga nay rice og nay canned goods, nay water. So, once gani na diri na among mga tao, so amo nang gipang patan-aw sa ila unsa poy uban mga needs. So, gipang assess na ang ilang mga needs po sa while diri. So, nakita po nga after maka-provide og food, kanang mag-provide food later o kanang kay nakita po nila kinahanglan po mga banig, mga blanket, mga unsa ni kanang mosquito net, mosquitero ba. So mo nang nag-start na po ni purchase anang mga non-food items kay para i-condemn. So ma'am, kita diha sa DSWD 7 kung naibuot mo donate abang o mutabang pwede ra sa diha sa atong opisina. Yes, sir. Nag-accept ng mga donations at the same time, nag-accept ng mga volunteers for repacking sa itong mga goods. Yan ka ng mga alsa. Kinahanglan gani sa sir, kanang naay mo, kuan unta, no? Bisan mga tracking, kay mo na mo mga problema. Actually, nag-renta mi og tracking, pero pertiba yung mahala ang rental sa tracking. Mayon tamang kung naay mo offer sa ilahang mga sakyanan. Sakyanan, yan ka ng manpower. Mo na gikinahanglan jud kaayo na mo karon. Okay. Do ang kanang sa mga goods murag amo namang ginang gikuan mo kay gikwintam gina namo kung pilang affected niya pila mong kinahanglan i-provide. Ang pinaka-importante pag yun ang kanig yung mga ang manpower o ang kanig mga tracking kanang sang pagpadana mo unsa na mo pag-send diri sa Bukol. So mao na kay ang atong mga barko baya di pod ingana kadaghan ba ang mo biyahe diri. So, Ma'am Jen, salamat kay sa imuhang mga kasayuran, ma'am, nga imuhang gi-pambit kanamo karong buntaga, ma'am. Yes, sir. Thank you kayo, Ma'am Jen. Sige, you're welcome, so, mga igsoon, mao to si Ma'am Jennifer Abastillas, no, sa DSWD 7. Okay, inyong nadungog nga kana, no, di lang gyud ta magpanik, labi na gyud sa akto na sa linog. Unya kana mao lagi na nga di mo na siya mailhan nato dayon. So kung naay mga pagtayog kinanglan dili magpanik unya presence of mind nya mo tong giingon ni ma'am nga mao na ang pag secure sa imuhang pag secure diha pinagi sa pagtago ba sa mga lig-on nga mga butang o lamisa baka o unsa unya hinahinay no once murag muundang ng linog hinahinay dayon pag gawas nga to sa safety nga lugar no. So mo ni siya mga igsuon unya mo lagi na no. Kami sad no ako sa akong bahin pod dito sa among balay dinhi sa Cebu murag atong panahon na pod kuyaw-kuyawan pod ta no. Apan kana di mo gina to matag-an ang mga panghitabo. So ngato lang gid magpanik kunya kanang kinahanglan gyud lang gyud mag-obserbar sa palibot kunya hinahinay madto sa safety nga lugar no. So ang ato lang sad sigurong masayran sad kuyog sad sa atong mga bisita karon kung unsaon pud ni pag labi na gyud kining matrauma ta no. Labi na maglinog magsugod na gay katong mga aftershocks. Sus grabe kay mga igsuon usay murag kuyawan ta murag di na ta ganahan mo gawas balay or baka di na tag mobalik balay ang uban gani no. Nara gyud in town sa gawas naghimo tag tent temporary shelter nila kay mahadlok sila nga mobalik sa ilahang panimalay tungod kay nanay mga cracks, nanay mga makit-an nila no ilang mga matikdan. So mo nay ato ang na sinati no uban sa atong mga kaigsuonan usab pipila sa atong mga kaigsuonan mga igsuon no. So mo na siya nga sayran nato ni kuyog sa ato ang mga kaigsuonan. Well anyway naman diri si Sir Mel. Sir Mel pasiuna siguro ta Sir Mel.
kita sa Rafi, kumusta man unsa may mga kuan pod nato, mga kalihukan pod Sir Mel? Yes, Sir Tats, nag-relief operations ta. Busy kaayo ta since last week sa atong relief operation. So, ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated niresponde dayon sa pagtabang dito sa atong mga biktima sa linog sa Bohol. As what you mentioned, Sir Tats, na atay assessment team nga gipadala dito, dihatag sa ato ag updates nga. At the same time, nasa tay team dyan sa Bohol who is in charge of the distribution. So far, sa atong first wave of relief operations last week o early this week, Sir Tats, naka-distribute tag 4,481 packs of relief goods. Oo, sa 12 na ka mga lungsod dito sa Bohol. Karon, Sir, in the last update that they gave, murag na sila gipadag mga almost 3,000, so hopefully ma-distribute na to. I think na-distribute na to by this time, nasugdan na to distribute. So by the end of this week, so karon hopefully, sir, makakuha ta og maka-distribute tag 3,000 more more or less nga relief goods. Pero ang ato ang target, og this is something, sir, nga ato untang giawhag ang publiko nga mo kanang kuan mo contribute. Ang ato yung target is at least makaabot man lang tag 10,000 packs of relief goods. So pagkakaroon, Sir Mel, nanata sa pila ka packs? Mga 7,000 na siguro. So, kuwang ta? Yes, sir. Oo. So, mauni nga, padayon tang nanawat og donations in cash and in kind. Ilabi na dyan tong pinaka mga importante, sir, nga relief goods. So, ang atong na-identify so far is bugas, tubig, katong imong giingon, sir, nga water, and then canned goods as well, og asukar og asin. And then para sa mga bata, especially powdered milk, nidawat sa ta og mga candies og vitamin C. And then kading sa second and third wave nato, Sir Tats, this week nagpadala sa tag mga trapal og ropes kay para sa mga temporary shelter. Oo, so kato ang atong priority, pero kung unsa may ma-donate, pwede ra jud nato dawaton kay ato ra nang ipang-apod-apod dito. So mga igsoon, no, inyong nadungog si Sir Mel nga mao ni ang mga pasiuna pang mga tabang, no, nga napadangat nato ngadto sa mga kaigsunan nga nabiktima in taon sa linog. Unya matod pa niya nagpadala na gyud dito og team haron pag usisa, unya haron sad pag tan-aw gyud kung unsa man gyud pay mga abag pa nga angayan natong buhaton mga igsoon kay kini karon nag-relief pa ta. Next phase ani ang rehabilitation and recovery na. Yes, sir. Restoration component na ni, sir. So naasa tay mga strategies unya nga buhaton for restoration. So hopefully i-announce na nato diri ug sa uban pang atong mga media partners kung unsa ang atong mga restoration initiative. Sa pagkakaroon, murag na nato initial report, sir, as to in terms of the damage in infrastructure, especially classrooms. So maglantaw lang yata kung pila ka kuan ang atong target ka classrooms atong target unya ug unsa pa nga mga restoration initiative niya. By that time mangayo sad ta og more support later on para sa restoration sa Bohol. Yes, thank you, Sir Mel. Nasa linya karon si Sir Anton Dignalice. Sir Anton, mayong buntag. Mayong buntag, by touch ug mayong buntag sa atong mga tigpaminaw sa pagtuki. Yes. Sir, being part, no, sa Rafi assessment team, kumusta man, sir, unsa may inyong resulta sa inyong evaluation dito, no, labi na gyud sa extent sa damage ngadto sa ato mga dito sa probinsya sa Bohol, labi na gyud sa mga school building, sir? Touch, no, kanang last Wednesday dito ta tuyok ta. We did a rapid inspection sa mga reported nga mga damaged schools, no, in Bohol, pero we just identified kato mga areas nga daghan og na damage. So far ang atong nabisita dito ang Inabanga, ang Sakbayan, ang Clarin ug ang there's another one let me check. Anyway, so far medyo grabe gyud ang damage sa ato mga schools to. We've seen mga schools nga na collapse gyud, no, na collapse ang ilahang mga walls,
na nga collapse ang ilang mga ceilings nga grabe gyud ang daot, no. And then we coordinated pagtuyok nato manggod, we were together with the representatives from the DepEd Bohol Division, and as well as a representative from the DepEd DRRM Central Office. And then so far, based on their initial data po that as of October 23, dagang-dagang yung schools na naapektuhan. Murag almost 60% of the schools of the total 1,000, more than 1,000 schools in the province of Bohol, mga almost 60% ang naapektuhan ng mga schools. So, in terms of damage report, mga almost 40% pod ang mga na-damage ng mga eskwelahan, mga classrooms, no? Specifically mga classrooms dito. So far, ang ilang reported nga damage classrooms niabot na og 2,700 plus. Out of this number, ang gi-identify nila nga totally damaged is 852. So ubay-ubay gyud nga na totally damaged. By totally damaged, ang ilang assessment ani kay kanang for replacement na gid siya nga di na siya magamit. Construction na gid na siya, sir. For reconstruction na gid ni. Although mo ni siya ang atong gi-validate, no, gi-assess dito. We just did a quick assessment there. So far, medyo kaninga number siguro, this is based on initial inspection from the engineers from DepEd. Ang atong recommendation ani siguro is patanaw gyud og kanang structural engineers, no, nga mo assess gyud sa mga building. In fact, ang DepEd ni hangyo manggani if makatabang bata sa RAFI og padala og mga structural engineers from Cebu, and that's why right now we're hoping we can coordinate with the PICE, no, kani atong civil engineers nga institute, and also maybe with the Cebu Contractors Association. If we can really ask them, or manawagan na lang po siguro ta by touch kung naminaw ang atong mga partners diri sa Cebu Contractors Association o mga sa PICE, if they can actually help us we can help DepEd in really doing a structural assessment sa mga school buildings. Kay doon na may mga building by touch nga kunyari na based lang po sa mga initial assessment nga medyo na ay cracks ang iyahang mga columns, no. Pero sa among tanaw basin pwede pa ma-retrofit, no. Anyway, most of these school buildings are one-story school buildings man. Unya wala may load, no, ang iyahang wala man siya second floor. So mahimo siguro nga i-retrofit lang balik ang mga iyahang structure. Kay murag ma-imagine po nato nga if we will repair all the to demolish all the 850 classrooms, murag dako gid kayo, sir, nga kantidara nga atong ginatanaw. So based sa mga assessment, aduna gyud mga school buildings dito nga for replacement, especially katong mga Marcos type, no. Ang among nakitaan based sa amo ang nakitaan ng mga schools, most of those nga ni collapse nga mga schools, no, are Marcos type school buildings, which are actually quite old, no, mga 1960s, 1960s, 1970s pa ni nga mga structure. But even then, if na-collapse ang mga walls, ang katong iyahang steel framing kay kaning Marcos type nga mga school buildings na magud ni siya steel prefab na framing, ma-utilize paghihapon siya, it's still usable. So murag I don't think na kinahanglan i-demolish yun siya, pwede ra siya i-reconstruct. Or in our case, like what we are doing in Cebu, when we rehabilitate kaning mga school buildings, specifically kaning Marcos type, at magyud ni siyang ipang ilisan tanan ang walls, no. Kay some of these walls ang iyahang gigamit nga murag rebar, wala gani rebar, kawayan pa ang gigamit sa una. So makita nato nga murag dili kayos sturdy na gyud ang iyahang mga walls, no. But most of the other buildings, like katong mga bagong lipunan, mga DepEd school buildings, na ay mga cracks even sa columns and beams. Pero dili man jud inana, murag paminaw na mga dili kay na nakadako ang damage sa uban nga pasin pwede nga ato pang i-retrofit na lang, no. Kay kung mo imagine ka karon og cost of reconstruction or really constructing a new one, it's 750,000, no, ang from DepEd's budget ilahang cost karon 750,000 per classroom. So if you talk about 850
classrooms murag dako Dako-dako kayo na gyud, nga sir, oh. panginahanglan.